Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 sundalo at 3 sibilyan sugatan sa pagsabog ng granada sa Maguindanao del Sur. Kent Carpenter Slay, ika-4 na suspect sumuko, 3 suspect humarap sa inquest proceedings. PMMA graduates hinimok ni PBBM na panatilihin ang dangal ng Pinoy seafarers. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sugatan ng 2 sundalo at 3 sibilyan matapos umanong hagisan ng granada ng 2 hindi pa nakikilalang lalaki ang isang KM truck ng Philippine Army sa roundabout, Barangay Mother Poblacion, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, alas 6:30 ng umaga nitong Hulyo 18, Sabado. Ayon sa pulisya, sakay ng sasakyan ang mga tauhan ng 2nd Special Reaction Battalion, 1st Scout Ranger Regiment at patungong Isulan, Sultan Kudarat nang mangyari ang pagsabog. Narecover sa lugar ang safety lever ng pinaniniwalaang hand grenade. Agad na rumisponde ang PNP, BFP, RHU at MDRRMO at dinala ang mga sugatan sa Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center. Nagpapatuloy ang CCTV review, dragnet operations at investigasyon upang matukoy ang mga salarin. Naganap ang pag-atake sa kabila ng umiiral na election gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kaugnay ng nalalapit na parliamentary elections. Sinampahan ng kasong robbery with homicide ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRO-NIR sa pamamagitan ng Special Investigation Task Group o SITG Carpenter, sina Mark Oracoy, 26 at Jal Filipinas, 40, kaugnay ng pagpatay sa 73-year-old na American national na si Kent Edward Carpenter sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Adjong, Sibulan, Negros Oriental noong July 12. Inihain ng mga investigador ang reklamo sa Office of the Provincial Prosecutor sa Dumaguete City umaga nitong July 17, kasabay ng inquest proceedings laban sa 2 suspect. Dumalo rin sa pagdinig ang 34 anyos na live-in partner ni Carpenter na nakaligtas sa pag-atake at nagsilbing pangunahing testigo sa kaso. Nananatili sa kustodiya ng pulis sina Shem Diputado at Eric Lenihan, ang ika-4 na suspect na kusang sumuko noong July 16 habang nagpapatuloy ang investigasyon laban sa iba pang sangkot. Samantala, binisita ng mga opisyal ng Negros Oriental Police Provincial Office o NOPO ang burol ni Carpenter sa Garden of Saints Memorial Park sa Dumaguete City upang makiramay sa pamilya at tiyaking magpapatuloy ang paghahabol sa lahat ng responsable sa krimen. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagtapos ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na maging huwaran ng disiplina, integridad at kahusayan sa kanilang paglilingkod sa pandaigdigang industriya ng maritime. Sa commencement exercises nitong July 17, Biyernes, sa San Narciso, Zambales, nagtapos ang 327 na mga miyembro ng salighirang class of 2026. Nanguna sa klase si Engineering Cadet at Midshipman Mark Owen Trillies ng Tigaon, Camarines Sur na nagtapos bilang valedictorian. Matapos ang seremonya, sinalubong ng kani-kanilang mga pamilya ang mga bagong graduate sa PMMA Grandstand upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Inaasahang magsisilbing merchant marine officers ang mga bagong nagtapos sa mga barkong bumabiyahe sa loob at labas ng bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Singchongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.